Hi guys, another day, another repair. May tanggap tayo dito na Vivo Y70s. Nalaglag daw siya sa tubig pero nakuha naman agad daw ni client na yun nga nabasa. So yung LCD natanggal dahil sa pagkakabasa. So palitan natin ang LCD na yan. Then nakita na pala to ng ibang technician. Ang sabi palit board daw o kaya reboot ng CPU. Ngayon, titingnan natin kung board talaga ang issue. So, i-diagnose natin ng ano. Tsaka may sasabihin akong technique dito. Tips din para sa mga co-technician natin dyan. Patuloy lang panonood. So, let's go. Sabi daw kasi kay client is low current siya sa product schematic. So, pinakita kay client low current. So, may tips ako dito na hindi basehan yung product schematic o kahit anong gamit nyo na pang test ng charger para makita yung amperahe. Hindi yan yung basihan para masabing sira yung board. So mamaya sasabihin ko sa dulo kung anong technique dyan. So dyan tinest ko siya, di ba? Tama naman siya, low current, 200 mA lang, low current siya. Pero hindi ibig sabihin yan sira yung board. Yan o, diba? Mamaya explain ko bakit siya nag-low current dyan sa charging na 200 mA lang. So patutuloy lang sa panonood at let's go. Dyan pala is pina-order ko muna si client ng LCD para mas makamura siya. So siya na yung pina-order ko ng LCD. Ayan o. Bago yan, brand new bago. Pero replacement lang. Sa Rombers Data Rescue. Dito lang yan 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 sa Rombers Data Rescue. Dito lang yan. Dyan, bago ko tinest yung LCD, tinest ko muna yung motherboard at na-test ko naman siya na okay naman yung motherboard, walang problema. May konting corrosion lang, nilinis ko lang. Hindi ko na pinakita sa video kasi nga masyado ng mahaba. So pinaikli ko na lang para hindi ganun kahaba yung video. So okay naman yung motherboard. Pero may problema pa dyan, boot loop. So nagre-restart siya. So may iba pa siyang sira. Rombers Data Rescue ang bahala sa inyo. Lahat ng problema ay lulutasin. Kaya wag ka nang malungkot, wag ka nang ma-stress. Ang iyong data ay may babalik. Diyan, di ko na pinatagal, ginamitan ko na ng pinagbabawal na technique, yung technique ng mga fuse wires. Pasok! Data Rescue. Dito lang yan sa Rombers Data Rescue. Diyan, makikita nyo kung gaano siya kabilis tanggalin yung mga fuse pag yung gamit nyo is Hiwa na hot tweezer. Napakabilis niya lang tanggalin, hindi kayo mahihirapan. Kaya try nyo na. Utasin. Kaya wag ka nang malungkot, wag ka nang ma-stress. Ang iyong data ay may babalik. Ang inyong cellphone
1 seconds lang, tanggal na agad yung fuse. Walang kahirap-hirap. Easy money. Dito lang yan sa Romber's Data Rescue. 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 Para na magpa-recover, para na magpa-repair. Romber's Data Rescue ang bahala sa inyo. Lahat ng problema ay lulutasin. Kaya wag ka nang malungkot, wag ka nang ma-stress. Ang iyong data ay may babalik. Ang inyong cellphone ay pagbubuhay muli. Dito lang yan sa Romber's Data Rescue. Dito lang yan sa Romber's Data Rescue. Romber's Data Rescue ang bahala sa inyo. Lahat ng problema ay lulutasin. Kaya wag ka nang malungkot, wag ka nang ma-stress. Ang iyong data ay may babalik. Ang inyong cellphone ay mabubuhay. Ngayon, bakit nag-low current siya sa product schematic or sa kahit anong charger tester nyo? Dalawang reason yan bakit nag-low current yan. Ang una is full charge na yung battery. So pag full charge na yung battery, siyempre hindi na siya mag-charge. So maglo-low current yan. Pababa ng pababa yung current. So pangalawa, sira yung battery. So it's either fuse or pinaka-battery na mismo. So yun lang. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. At salamat sa panonood. God bless and thank you.